Uy, Biancy, sinadya nga bang hindi pasalamatan si Edu yung oras ng ribbon cutting? At Edu, nagtatampo nga ba kay Biancy? At bonggang ribbon cutting, first time mangyari sa Kalingap? Ayan ang pag-uusapan natin. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw at panibagong reaction commentary video na naman ang ating gagawin. At bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong batiin ng good morning, good afternoon, good evening. Kung nasan man kayo mga lokasyon ngayon, sana sumabuti kayong kalagayan. At guys, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na sa aking munting channel para lagi kayong updated sa aking mga reaction commentary video. Guys, pag-uusapan natin itong pagtatampo ni Kalingap Edu, yung araw ng ribbon cutting. Sinadya nga ba ni Biancy na hindi siya pasalamatan yung oras ng ribbon cutting? Ayan guys, pag-usapan natin. So yung nangyari yun guys ay yung nangyaring ribbon cutting sa bahay ni Biancy at dinaluhan ng mga malalaking tao, politiko at syempre mga sikat na influencer. So ang nangyari talaga dyan ay talagang sa sobrang dami ng iniisip ni Biancy na pasalamatan ay hindi niya lang nabanggit si Edu yung oras na yon. Pero dahil nga nalaman naman ni Biancy na alam niya nagtatampo si Edu dahil hindi niya napasalamatan yung oras na yon, yung nagtatalumpati siya, ay binawi naman ni Biancy sa pamamagitan ng gusto niya kasi yung solo one-on-one sila ni Edu, heart to heart, na pasalamatan si Edu, 'di ba? So hindi dapat maging issue yung hindi pagbanggit ni Biancy yung oras na yon, yung nagtatalumpati siya, nagpapasalamat siya sa mga taong nakatulong sa kanya, kay Kalingap Rob, sa Team Kalingap, kay Dr. Love, at syempre sa mga sponsors. So ang gusto na mangyari ni Biancy ay pasalamatan si Edu ay yung heart to heart, yung one-on-one. So mas maganda nga yun guys, kasi nandun talaga yung sincere mo na pasasalamat kay Edu. At alam naman ni Biancy na sobrang laki ng tulong ni Edu, kaya mas dumami ang mga tagahanga ni Biancy at yung mga sponsor dahil din naman kay Edu, sa tulong ni Edu. So hindi nakakalimutan ni Biancy yan. Kaya nga iniisip agad ni Biancy na kausapin agad si Edu. Pero alam ni Biancy na gusto niyang pasalamatan si Edu yung one-on-one sila. Yung tipong talagang mararamdaman ni Edu na siya ay sobrang mahalaga kay Biancy. Ayan. So si Edu naman ay very understanding at naintindihan ni Edu na kailangan mag-focus si Biancy sa lahat ng mga tao para pasalamatan yung mga blessing na natatanggap niya. Nakakahanga si Edu kasi nga sobrang mahal niya si Biancy at understanding siya. So ang gumagawa lang naman ng mga issue na yung tungkol sa hindi pagbanggit ni Biancy pasasalamat sa harap ng mga tao patungkol kay Edu, yung mga negative, yung kumbaga basher, yung mga hindi humahanga sa EDSI. Ganyan naman yun. So ang ibig kong sabihin, hindi naman nakakalimutan ni Biancy pasalamatan si Edu. Bagkus, kung napanood nyo yung sa video, nagpasalamat si Biancy kay Edu. At talagang heart to heart sila. At hindi kinakalimutan ni Biancy si Edu. Dahil malaking ambag ni Edu sa buhay ni Biancy. Kaya yung mga natatamo ni Biancy na mga pagpapala ay sa tulong din naman ni Edu dahil nga minamahal ng viewers ang EDSI, 'di ba? So hindi dapat natin bigyan ng malaking issue 'yan, yung hindi pasasalamat ni Biancy sa harap ng mga tao. Understand niya ni Edu, 'di ba? At si Edu ay very gentleman at maintindihin siya. Talagang naintindihan niya yung sitwasyon na 'yon. Pero hindi naman ibig sabihin nun kinalimutan ni Biancy si Edu. Ayan. Mas maganda nga yung heart to heart sila, one-on-one, nag-uusap.
ramdam ni Beyonce na nagtatampo si Edo. Pero si Edo naman ay 'di ba, malambot 'yan kay Beyonce. Isang I love you nga lang 'yan, 'di ba? So, mahal na mahal ni Edo si Beyonce at si Beyonce naman mahal niya si Edo. So, nagkakaintindihan sila. So, parang nagkakaroon lang ng issue dahil nga sa mga negative na tao, mga viewers na umaayaw kay Edo. Pero ayun nga, nagkakaintindihan yung dalawa, guys. Kaya wag natin bigyan ng malaking big deal yung hindi pagbanggit ni Beyonce yung araw ng pasasalamat niya sa harapan ng mga tao. Ang mahalaga, nagkakaintindihan sila at nagmamahalan. So patungkol naman tayo dito sa first time mangyari sa ribbon cutting sa Kalingap at dito nga sa bahay ni Beyonce. Ganyan kasi kapag maraming nagmamahal sa isang tao. So ibig sabihin yan, kaya naging bongga yan dahil nga sa sobrang buhos ng maraming nagmamahal kay Beyonce, maraming mga nag-sponsor at talagang napaghandaan dahil nga handang magbigay ng mga pagpapala ang mga nagmamahal kay Beyonce. Kaya talagang naging bongga. Then, itong si Beyonce, isang beneficiary ng Kalingap, ay napakaswerte. Biro nyo, sa sobrang laki ng bahay nila, pero sa sobrang dami ng mga nagbibigay ng mga kagamitan kay Beyonce. Kung makikita nyo sa napanood yung video, yung kwarto ni Beyonce ay sumisikip na sa dami ng mga kagamitan, 'di ba? Kahit gaano kalaki yung bahay or yung kwarto, kung marami naman ang nagbibigay ng mga kagamitan kay Beyonce, sumisikip na, guys. Kung napanood ninyo yung video na pinakita yung kwarto ni Beyonce, maraming mga damit na hindi na alam kung saan ilalagay dahil nga maraming mga nagbibigay na mga kagamitan kay Beyonce. Siguro hahanapan nila ng paraan yan para medyo mapaayos, macentralize yung mga gamit, 'di ba? So, ibig sabihin yan ay pinagpapala talaga si Beyonce dahil maraming nagmamahal na tao kay Beyonce. So, sa laki ng bahay nila ay marami din ang nagbibigay ng mga furniture, mga damit, mga aparador, 'di ba? So ganyan, maraming blessing na natatanggap si Beyonce. Ayun, sumisikip na yung mga espasyo sa loob ng tahanan ni Beyonce, lalo na sa kwarto niya. Ganyan talaga kapag maraming nagmamahal, maraming nagbibigay ng mga blessing kay Beyonce. Deserve naman ni Beyonce yan. Guys, sa dami ng blessing na natatanggap ni Beyonce, hindi nga nakakalimutan magpasalamat kay Kalingap Rob, sa Team Kalingap, kay Dr. Love, maging sa mga sponsor at syempre malaking ambag ng mga viewers na nagmamahal kay Beyonce. Dahil hindi mangyayari yan, hindi sisikat si Beyonce kung hindi sa mga viewers. Ayan. Kaya hindi kinakalimutan ni Beyonce magpasalamat sa lahat ng mga nakatulong sa kanya. At si Beyonce, sa dami ng mga nagmamahal sa kanya, maraming mga nagbibigay sa kanya. Ayan. So, iba talaga ang tulong na nangyayari kay Beyonce dahil sa tulong ni Kalingap Rob. Ibang klase talaga si Kalingap Rob kapag tumulong. Binabago niya ang buhay, ang sitwasyon ng isang pamilya. At sa nangyari kay Beyonce, ay sobra-sobra ang pagpapala na pinagkaloob sa kanya sa tulong ni Kalingap Rob, sa tulong ng Kalingap. Ganyan talaga gumawa ng paraan si Kalingap Rob para iahon niya sa lugmok na sitwasyon ang isang pamilya. Ganyan sila tumulong ang Kalingap. So, maraming mga natutulungan si Kalingap Rob at maraming mga nababago ang buhay, maraming napag-aaral si Kalingap Rob. At si Kalingap Rob patuloy pa rin ang pagtulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Nandyan yung edukasyon, nandyan din yung pabahay. Ayan. So, dito sa nangyari kay Beyonce, napakaswerte ni Beyonce dahil natulungan siya ni Kalingap Rob, natulungan siya ng Team Kalingap. Ayan. Pero, pasasalamat din tayo sa mga viewers dahil kung hindi sa mga viewers, hindi magte-trending, hindi sisikat si Beyonce. 'Di ba? So, pasalamat tayo, ayan. At sa mga nagmamahal kay Beyonce, mga sponsor, ayan, thank you. So, guys, patuloy nating suportahan si Beyonce, ang EDC, patuloy nating suportahan si Kalingap Rob sa kanyang magandang hangarin, pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kabataan. Ayan. So, first time mangyari yung bonggang
ribbon cutting sa bahay ni Biancy dahil maraming nagmamahal kay Biancy at maraming handang tumulong na mga sponsor kay Biancy. Kaya naging bongga ang ribbon cutting sa bahay ni Biancy. Ayan. So masaya tayo guys dahil nakalipat na ang ating bida si Biancy sa kanyang bagong bahay at masaya tayo dahil patuloy pa rin ang mga blessing na dumarating kay Biancy. Ayan. At syempre masaya tayo dahil nagmamahalan talaga si Biancy at saka si Edu. So masaya lang tayo dapat mga ka-EDSI at ang ating bida ay maganda ang kanyang sitwasyon. Ayan. So patuloy natin suportahan EDSI, patuloy natin suportahan Kalingap Rob para marami pa siyang matulungan na kabataan. So ayan guys ang aking reaction video for today at maraming salamat sa mga nag-subscribe, mga ka-EDSI, mga Kalingap. Thank you for watching. God bless.